totoo man o hindi, nakasabot ang nanay mo. Hindi ikaw ang nanay mo. Salamat. Sa paglilibot nila Caroline at Bingo ay sinaad ng dalaga na alam niyang hindi magkaparehong mag-isip sila Stephen at Bingo at madaming mga bagay ang hindi nila napagkakasunduan, pero nakiusap si Caroline kay Bingo na wag na niyang patulan, na agad namang giniit ni Bingo na susubukan niya lalo't masyadong malakas ang hangin ni Stephen, na agad namang sinabi ng dalaga na bigyan niya ng chance ang binata dahil magaling din talaga sa negosyo at kaibigan din niya si Stephen, na hindi pa makasagot si Bingo pero sinuyo siya ni Caroline kaya pumayag din ang binata at agad namang sinabi ng dalaga na mag-focus muna sila kung papaano nila makukumbinsi si Mang Ibe na umamin tungkol sa mama niya, na agad namang pumayag si Bingo. At sakto namang tinawag sila ni Aling Gertie, kaya nagtaka si Caroline kung anong meron, pero hindi agad sinabi ni Bingo hanggang hindi sila nakarating kay Aling Gertie na pasigaw pa niyang sinabi na ready na yung pinanghanda ni Bingo, kaya agad namang hinawakan ng binata ang kamay ni Caroline na pumunta na sila doon. Pinuntahan naman ni Stephen ang rest house ni Mang Ibe, kung saan doon siya tumutuloy pero nataong walang tao nang saktong may dumating na sasakyan, na agad namang binusinahan si Stephen dahil nakaharang yung sasakyan niya. Agad bumaba si Mang Ibe at binati niya ang binata, sabay sinabihan siyang iatras niya yung sasakyan niya para makapasok siya, sabay tinanong niya kung dayo siya doon, na agad namang sinabi ni Stephen na dayo siya doon. Sabay giniit niyang hinahanap niya si Mang Ibe at agad naman niyang sinabi na siya ang taong hinahanap niya, kaya agad nagpakilala si Stephen na partners niya sila Caroline, kaya biglang nagbago ang aura ng mukha ni Mang Ibe. Sabay sinabi niyang kasama pala siya ni Caroline at sinabihan na niya ang dalaga na ayaw na niyang makipag-usap pa sa kanila. Sinaad naman ni Stephen na baka hindi lang sila nakipag-negotiate ng maayos. Pinaliwanag ni Mang Ibe na ginagamit lang nila yung negosyo para sabihin niya sa kanila yung tungkol sa nanay ni Caroline, na kinagulat ni Stephen dahil wala siyang alam sa mga nangyayari at hindi siya updated sa mga ganap sa buhay ni Caroline, kaya giniit ng binata na wala silang ganong intensyon. Sinumbat ni Mang Ibe na kapag pumayag siya sa negosyo ay kakalkalin nila ang tungkol sa pagguho ng Orchid Place at ang tungkol sa pagkamatay ni Divine at ang iba pang anomalya. Sabay sinabihan niya si Stephen na umalis na siya doon at wag na nilang guguluhin ang buhay niya, kaya wala nang nagawa pa ang binata. Habang nagulat naman si Caroline na puro pagkain ang pinahanda ni Bingo kay Aling Girlie, napabiro pa niyang sinabi sa binata na papatabahin niya ito, kaya biniro siya ni Bingo na medyo lang dahil alam niyang kulang yung kinain nila, na kahit ganun si Stephen ay kaibigan pa rin niya. Biniro naman siya ni Caroline na si Bingo din ang gutom, kaya napatawa na din ang binata, na seryosong sinabi ni Bingo na mas masaya kung silang dalawa lang ang magkasama. Kaya napangiti naman si Caroline at agad naman siyang tinanong ni Bingo na gusto din ba niyang dalawa lang sila, at nag-oo naman si Caroline, kaya napangiti din ang binata, sabay nagpalusot pa ang dalaga na para mapag-usapan nila yung tungkol kay Mang Ibe. Pinagsilbihan pa siya ni Bingo na mas kinilig pa si Caroline sa mga sandaling yan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.